Jesus, ikaw ang aking kayamanan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 16, verses 20 to 23, and I read it for you. Very truly I tell you, you will weep and mourn, but the world will rejoice. You will have pain, but your pain will turn into joy. When a woman is in labor, she has pain, because her hour has come. But when her child is born, she no longer remembers the anguish because of the joy of having brought a human being into the world. So you have pain now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. On that day, you will ask nothing of me. Very truly I tell you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. May mga magsasaka nagigising ng maaga araw-araw upang magtanim at magtrabaho sa bukid. Bibilad sila sa init ng araw, magtitiis sa pagod at minsan ay haharap pa sa tagtuyot, bagyo o kakulangan ng ani. Ngunit kahit mahirap ang kanilang buhay, marami sa kanila ang nananatiling masayahin at puno ng pag-asa. Bakit? Dahil alam nilang pagkatapos ng pagtitiis ay may aanihin din. May bunga ang bawat pawis at paghihirap. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo magdadalamhati, ngunit ang inyong dalamhati ay magiging kagalakan. Alam ni Jesus na malulungkot ang kanyang mga alagad sa kanyang pagdurusa at kamatayan, para bang mawawala ang lahat ng kanilang pag-asa. Ngunit pinapaalalahanan niya ang mga ito na hindi magtatapos sa lungkot ang kanilang kwento, sapagkat darating ang muling pagkabuhay at kasama nito ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Isidro Labrador. Mas lalo nating nauunawaan ang mensahe ng pagtitiis at pag-asa. Si San Isidro ay isang simpleng magsasaka lamang. Hindi siya mayaman o makapangyarihan, ngunit ginawa niyang sentro ng kanyang buhay ang Diyos. Sa gitna ng hirap ng pagtatrabaho sa bukid, nanatili siyang mapanalanginin, mapagpakumbaba, mapagbigay sa may hirap. Ang kagalakan ni San Isidro ay hindi nanggagaling sa dami ng kanyang ari-arian, kundi sa kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Kahit simple ang kanyang buhay, puno ito ng kapayapaan, dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon sa bawat araw ng kanyang paggawa. Minsan nakala natin ang saya ay makikita sa pera, sa tagumpay o kasikatan o sa komportableng buhay. Pero ilang beses na nating naranasan na kahit mayroon tayo ng mga ito, may kulang pa rin. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakukuha sa mundo. Ito ay bunga ng presensya ni Jesus sa ating mga puso. Katulad ng magsasakang matyagang naghihintay ng ani, tayo rin ay tinatawagan na magtiwala sa Diyos kahit may hirap at pagsubok. Maring may mga panahon ngayon ng pagluha, pagod at kabiguan, ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Kayang baguhin ni Jesus ang ating dalamhati tungo sa kagalakan. Kapag si Jesus ang ating kayamanan, kahit simple ang buhay at puno ng pagsubok, mananatiling may ani ng kagalakan ang ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na bukal ng aming kagalakan. Tulad ni San Isidro Labrador, turuan mo kaming maging masipag, mapagtiwala at mapanalanginin sa gitna ng hirap ng buhay. Kapag kami nalulungkot at napapagod, paalalahanan mo kaming may bunga at kagalakang naghihintay sa piling mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.